titingnan po ngayon pong umaga pong ito in the book of Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 15. Kaya po wag niyo pong isara yung inyo pong mga Biblia sa sa context pong yon dahil dito po tayo magbubulay-bulay ngayon pong umaga pong ito. Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 15. Sa atin pong pagsisimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Panginoon, kami po ngayong umaga ay lumalapit po sa inyo at ngayon po ay humihingi na kami ng karunungan, makalangit, upang sa ganun Panginoon ay maunawaan po namin ang sinasabi po ng inyong mga salita. Ngayong umaga Panginoon ay pag-uusapan po namin ang patungkol po sa pag-ibig. Pag-ibig na meron kami Panginoon sa inyo. Nawa po Panginoon sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, ipapaunawa sa amin ng banal na Espiritu ang mga salita mo ng tama upang sa ganon ay mailalapat namin ito sa aming buhay na tama din Panginoon. Tunay nga na katulad ng aming pong magiging tema ngayong buwan ng February, sana Lord, i-revive mo kami. Katulad nung sinabi ng awit, revive us again. Kung kami po ay merong panlalamig, kung kami po ay merong paglayo sa inyo, kung kami po ay merong pagkadapa sa aming relasyon sa inyo, tunay Panginoon Diyos, buhayin mo kaming muli at ibalik mo ang dating init ng aming pag-ibig sa iyo at ng aming paglilingkuran sa iyo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. And again, the title of our message this morning is Revival Part 1. Ano po? And we will be talking about our love for God. Ano po? Our love for God. Yung atin pong pag-ibig sa atin pong Panginoon. Ano po? Ang atin pong passage ay matatagpuan po sa book ng Deuteronomy. Ano po? At by way of introduction, nais ko pong bigyan kayo ng konting background. Ano po? Kung ano po ang book of Deuteronomy. Ano po? Okay? Ang book of Deuteronomy po ay isinulat ni Moses. Ano po? Ito po ang huling aklat na kanya pong isinulat. Ano po? Pagkatapos niyang isulat ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Ano po? Again, the writer of the book of Deuteronomy ay walang iba po kundi si Moses. Ano po? Ang nagsulat ng unang 5 libro sa Old Testament ay si Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ano po? Noon pong mga panahon na isinulat ni Moses ang Book of Deuteronomy. Ano po? Si Moses po ay nasa dulo na ng kanyang buhay at paglilingkuran. Ano po? At alam po natin sa ating pong story of hope na dahil po sa kanyang pagkakasala, hindi po pinahintulutan ng Diyos na si Moses ay makakapasok ng lupang pangako. Ano ho? Sapagkat nung panahon na inutusan siya ng Panginoon na kanyang bulungan yung bato para ito ay agusan ng tubig, ano ho? Sa galit ni Moses ay hinampas niya yung bato. Ano po? Kaya't ang sabi sa kanya ng Panginoon, dahil sa ginawa mong yan, ano, sabi niya ay hindi ka makakapasok sa lupang pangako. At alam natin, ano po, na ang sunod na naging leader ng Israel at nanguna sa bayan ng Israel papasok ng lupang pangako ay si Joshua. Ano po? Namatay na po si Moses dun sa wilderness at hindi na siya nakapasok pa. Ano ho? Noon pong si Moses ay nasa dulo niya ng kanya pong buhay at ng kanyang buhay paglilingkod sa Panginoon, palibhasa ay alam niya na hindi na siya makakapasok sa lupang pangako. Ano po? Ito pong mga sinabi niya dito sa Book of Deuteronomy. Ito po ay mga huling habili ni Moses sa mga Israelita dahil alam niya na hindi niya sila makakasama papasok sa lupang pangako. Ano? At alam niyo ba si Moses, bilang tao, siya po ay nangangamba. Ano po? Mahal na mahal niya yung kanyang bayang Israel, kung saan siya po ay nanggaling. Ano po? At si Moses ay natatakot
nangangamba na baka pag ang mga Israelita ay pumasok na sa lupang pangako, maraming danger ang kanila pong haharapin doon, at hindi lang danger, kundi maraming temptations ang haharapin po ng mga Israelita. Ano po? Kaya po, ang Book of Deuteronomy, kasama yung chapter 6 na atin pong binasa. Ano? Imagine natin, si Moses ay uugod-ugod na. Ano po? Naghihingalo na siya, malapit na siyang mamatay, at sinasabi na niya yung mga huling habilin niya sa bayan ng Israel. Ano ho? At ang pinakang puso at ang pinakang diwa, nun pong nais iparating ni Moses sa bayan po ng Israel, ay matatagpuan po sa verse 4. Ano po? Kaya po atin pong basahin yung verse 4, verse 5, and verse 6. Ano po? Ito po yung nais na mangyari ni Moses. Ano po? Basahin po natin yung verse 4. Ready now? Begin. Basahin po lahat. Basta po kayo lahat. Ready now? Begin. That I command you today shall be on your heart. Ang sabi ni Moses, ano po, sa bayan ng Israel, nung panahon na siya ay naghihingalo na, mamamatay na siya sa kanyang huling habilin, ang sabi ni Moses, ibigin ninyo ang Panginoon yung Diyos. Sabi doon, ng inyong buong puso, ng inyong buong kaluluwa, at ng inyong buong kalakasan. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. Ano? Makikita nyo yung puso ni Moses. Gusto niya, ano po, na mahalin ng mga Israelita ang Panginoon, ano po, ng kanilang buong buhay. Ngayon, bakit ito sinasabi ni Moses? Ano po? Kasi katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, nangangamba si Moses na baka ang mga Israelita, pag pumasok na sila sa Kanaan, sa lupang pangako, baka sila po ay tumalikod sa Diyos. Ano ho? Baka sila ay bumalik sa dati nilang pamumuhay. Baka sila ay sumamba uli sa mga Diyosan. Ano ho? At ang sabi ni Moses, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ano ho? Okay? Ngayon pong umagang ito, ay atin pong pag-aaralan, yun pong word na love. Ano ho? Love the Lord your God. Ano ho? Kasi ang sabi po dun sa verse 5, love the Lord your God. Ano po? At meron pong tatlong puntos na atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Number 1 is the meaning of loving God above all. Number 2 is the blessings of loving God above all. At number 3 is the expectations of loving God above all. And this is the main idea of our sermon, our message this morning. Ang sabi po dito, loving God above everyone and anything is what the Christian life demands. There is no such thing as neutral ground in Christianity. It's either you are loving God or hating God. Let us all together read. Ito pong atin pong main idea. Loving God. Ready now? Begin. Pag sinabi pala natin Christian life is all about loving God. Ano? Christian life is all about loving God. At yan po ang dinidemand ng pagsunod sa Panginoon. At ang sabi po dito, sa buhay Kristiyano, there is no neutral ground. Hindi ka po pwedeng pumagitna. Ano po? Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos. Ano po? At kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo mahal ang Diyos. Dalawa lang ang babagsakan mo. Sabi doon, it's either you are loving God, ano po,
or either you are hating God. Ano? Kaya't alam niyo po mga kapatid, dalawa lang ang kondisyon ng puso natin ngayong umaga. Ano ho? Maaaring minamahal natin ang Panginoon o kinamumuhian natin ang Panginoon. This morning, let us look at the three areas of loving God based on Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 15. At ang unang puntos natin pong pag-aaralan ngayong umaga is the meaning of loving God above all. Ano po? The meaning of loving God above all. Ang sabi po sa verse 4 to 6 ng atin pong talata, Hear, O Israel, basahin natin sa ating mga Biblia, meron din po sa screen. Hear, O Israel, let us all together read. Ready now? Begin. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. Ano? Sinabi dito ni Moses, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos. Ano po? Pero, ano nga ba ang ibig sabihin ng umibig sa Diyos? Ano po? Pag sinabing loving God, ano po? Pag sinabing our love for God, ano yun? Ano? Ano ang definition o papaano natin malalaman kung talaga bang mahal natin ang Panginoon? That's why I have a question. Ang sabi dito, how can we know if we truly love God? Kasi ang sabi dito, ang Christian life natin ay patungkol lahat sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ano po? At papaano natin malalaman kung mahal natin ang Panginoon? Ano po? Akin pong nilagyan po ng acronym yung love. Ano po? L-O-V-E. Ano po? At sa pamamagitan po nito, ay makikita natin kung totoo bang mahal natin ang Panginoon. First letter L. Ano po? Ano daw po yung pong L doon po sa love? Ano po? I'm sorry. Ano po? Okay, so hindi pala yan na love. Mali yung aking na copy paste na print. Ano po? Yan po ay hindi love, yan po ay loyalty. Ano? Okay, pakipaltan niyo po sa inyo pong notes. Ano po? Okay? Yung L po, ano po? Doon po sa love means loyalty. Ano po? At ano ang ibig sabihin nito kapag ito po ay ating ilalapat sa Diyos? Ano po? Ang sabi dito, God should have no competitors in our lives. Ano po? Kung loyal tayo sa Panginoon, dapat ang Panginoon ay walang kakumpetensya. Out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. Ano? Yan ang gusto mangyari ni Moses. Si Moses ay natatakot, baka kapag yung mga Israelita ay nakatawid na ng lupang pangako, baka yung mga Israelita ay magkakaroon na ng Diyosan. Kaya kung tunay nating mahal ang Panginoon, dapat loyal tayo sa Kanya. That's why the L in the love is loyal. What is the L once again? Loyalty. Ano ho? Kung mahal natin ang Panginoon, loyal tayo sa Kanya. Alam niyo po ba, ang relationship natin sa Panginoon ay walang kinaibahan sa relationship natin sa ating pong opposite sex. Ano ho? So sa mga merong karelasyon dito, asawa, boyfriend, girlfriend, MU, ano po, okay? Ang relasyon natin sa kanila ay katulad din lang ng relasyon natin sa Panginoon. Ano ho? Katulad ng mag-asawa, walang asawang babae na matutuwa kapag nalaman niya na yung kanyang asawang lalaki ay meron palang kabit. Ama, ano po? Ibig sabihin yung lalaking yon ay hindi loyal sa kanyang asawa. Ano? At kung ilalapat natin sa Panginoon, kung tayo po ay loyal sa Panginoon, dapat ang Panginoon ay walang kakompetensya sa buhay natin. Sa makatuwid, dapat tayong mga Kristiyano
ay walang mga Diyosan. At tandaan natin ito, ang Diyosan ay hindi lamang mga rebultong ginawa ng kamay ng tao. Alam niyo po ba kung ano ang Diyosan? Ang Diyosan ay kahit anong bagay na mas mahal mo o pinapahalagahan mo ng mas higit kesa sa Diyos. Kaya pwede nating sabihin na ang pamilya natin ay Diyosan. Pwedeng sabihin natin na ang trabaho natin ay Diyosan. Pwedeng sabihin natin ang pag-aaral natin ay Diyosan. Kung ang lahat ng bagay na yan ay nagiging kakompetensya ng Panginoon sa ating loyalty sa Kanya. Do you get the point? Say amen. Huwag natin pong ilimit yung pong Diyosan sa mga rebulto o mga santo na sinasamba. Kasi po pwede na kahit wala kang rebulto na sinasambat ni Yuyukuran, po pwedeng ang iyong Diyos ay ang iyong pera, ang iyong trabaho, ang iyong pag-aaral, pamilya. Anumang bagay na pinaalagahan mo ng mas higit kesa sa Diyos. Yun po ay Diyosan. At hindi tayo loyal sa Panginoon kung ganon ang atin pong kalalagayan. What is the L in love? Loyalty. God should have no competitors in our lives. Dapat ay loyal tayo sa Panginoon. Letter O in the love, in the word love. Letter O is, basahin niyo po. Basahin niyo po lahat. Okay? Letter O is obsession. Ano po ang ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito, God should be our only addiction. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat ay obsessed tayo sa Kanya. Alam niyo po ba kung sino nakakaramdam ng obsession? Alam niyo po ba kung sino ka nakakaramdam ng obsession? Ang nakakaramdam ng obsession ay yung mga taong masyadong in love. Sapagkat kung tatagalugin po natin ang obsession, ang ibig sabihin po nito ay pagkahumaling. Ano nga uli ang obsession sa Tagalog? Ang isang taong in love na in love, ang isang lalaking in love sa isang babae, ay nahuhumaling siya sa babaeng yun. Obsessed na obsessed siya. At kung sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon, dapat obsessed tayo sa Panginoon. Dapat ay nahuhumaling tayo sa Panginoon. Dapat ang ating addiction ay ang Panginoon. Pero ang problema, marami tayong ibang kinaaadikan sa ating buhay. Okay? Lalo tigit sa panahon ngayon. Ang mga Kristiyano ay marami ng kinahuhumalingan. Bukod sa una, marami tayong Diyos-Diyosan. Pangalawa, marami tayong ibang pinagkakaadikan sa ating buhay. Adik tayo sa TikTok, adik tayo sa Facebook, adik tayo sa Instagram, adik tayo sa Shopee, okay? Adik tayo sa napakaraming bagay. Adik ang mga kabataan sa mobile games, adik ang mga kabataan sa ML, adik ang mga kabataan sa COD, adik ang mga kabataan sa napakaraming bagay. At yung mga matatanda, adik na adik sa kaperahan. Diba? Iba yung obsession natin. Kung tunay nating mahal ang Panginoon, number one, loyal dapat tayo sa Kanya. Wala tayong pinahahalaga ng mas hihigit sa Kanya dapat. At kung obsessed tayo sa Diyos, dapat siya yung ating kinaaadikan. Kaya ang sabi po sa Psalm 73 verse 25, basahin po natin. Ang sabi ng psalmist, napakaganda. Ano po ang sabi niya? Ready now, begin. Wow! Ang sabi ng psalmist, walang anuman sa mundong ito na pinagnanasaan ko maliban sa iyo, Panginoon. At yan ay obsession kung ating i-interpret.
Yan ay kaadikan sa Panginoon. At kung tunay nating mahal ang Panginoon, dapat ay obsessed tayo sa Panginoon. Kaya po yung mga may asawa po dito, okay? Listen to me, yung mga may asawa dito, alam niyo kung yung mga asawa niyo ay hindi na-addict sa inyo, matakot kayo. Kung yung mga asawa niyo ay hindi na-obsessed sa inyo, hindi na nahuhumaling sa inyo, hindi na naaakit sa inyo, matakot kayo. Dahil ang ibig sabihin nun, meron na siyang ibang kinahuhumalingan. And again, ilapat natin sa Panginoon, if we are to love God, we should be loyal to God and we should be obsessed with God. Amen po? Letter V in the love. Letter V is value. Ano? Value. Basahin po natin. God, ready now, begin. God should be first in our priority. Pag sinabi natin value ay yung pagpapahalaga. Ano po? Kung mahal natin ang Panginoon, dapat siya ay number 1 sa atin. Ang Panginoon ay hindi po pwedeng maging number 2, number 3, at lalo tigit, hindi po pwede na siya yung pinakangkulelat. Ang sabi sa Mateo 6:33, but seek first, basahin natin, ready now, begin. Okay? Pakibasa po. Lahat po tayo. Napakaganda ng talatang ito. Ready now, begin. Ang keyword dyan ay yung first. Seek first the kingdom of God. Ano po? Hanapin mo muna ang Panginoon. Kung lalagyan dapat natin ng category o kung atin pong i-enumerate yung ating priority sa buhay, alam niyo po ba kung ano po yung tama? This is the right one. Ano? Ang dapat na sa pinakang tuktok ay ang Panginoon. Okay? Listen to me. Ang dapat na nasa pinakang top natin sa ating priority ang Panginoon. Pangalawa ay ang pamilya. Hindi po pwede na malagpasan ng pamilya mo yung pagpapahalaga mo sa Panginoon. Number 1 is God. Second is your family. Pangatlo, alam niyo po kung ano po yon? Your ministry, your church. Yung paglilingkuran mo sa Panginoon. At yung pang-apat ay yung pang-ibang mga aspeto ng iyong buhay. Hindi yan po pwedeng magkabali-baligtad. Hindi po pwedeng pamilya muna, ministry bago ang Panginoon. O di kaya naman ay ministry muna, pagkatapos Panginoon, pagkatapos ay pamilya. Dapat ang nasa pinakamataas ay ang Panginoon, second ang atin pong family, pangatlo ay ang atin pong ministry. Kung mahal natin ang Panginoon, mahalaga siya sa buhay natin. At kung mahalaga siya sa buhay natin, dapat siya ang ating number 1 priority. Amen po? Letter E. Sa love. Letter E is, what's that? Letter E is? Basahin po natin. Ready now? Begin. Experiencing God should be our source of ultimate joy. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat ang pinanggagalingan ng kagalakan natin, ang pinakang ultimo na pinanggagalingan ng joy natin ay walang iba kundi ang Panginoon. We are longing to experience God every day ng ating pong buhay. Psalm 16 verse 11. Basahin po natin yung sabi po ng psalmist. You make known to me, ready now? Ready now, begin. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sabi ng psalmist, sa presensya mo, Panginoon, ay merong kagalakan. Ibig sabihin, kung mahal natin ang Panginoon, nauuhaw tayo, nagugutom tayo na maranasan ang presensya niya sa atin pong buhay. Amen po? What is the L in love? What is the O? What is the V?
What is the E? Mga kapatid, how can you know if you truly love God? Number one, if you are loyal to Him. Okay? Wala ka dapat ibang Diyos na sinasambat pinahahalagahan maliban sa Kanya. Second, obsession. How can you know if you love God? Dapat ay wala kang ibang addiction kundi ang Panginoon. Letter B, value. Dapat ang number one sa iyong priority ay ang Panginoon. At letter E is experiencing God. Dapat ang pinanggagalingan ng iyong kagalakan ay yung maranasan ang Panginoon sa iyong buhay. That is the meaning of loving God above all. Ano po? Loyalty, obsession, value, and experience. Second point this morning, the blessings of loving God above all. Ano ang mga pagpapala kung mamahalin natin ang Panginoon ng mas higit sa kahit anuman? Una po, o letter A, sabi dito, loving God produces fear of God. Loving God produces fear of God. Ano po? Sabi sa verse 2, ano po? That you may fear the Lord your God. Pero maganda pong basahin natin yung verse 1 ng buo. Chapter 6, verse 1. Deuteronomy po. Basahin po natin yung verse 1 and verse 2. Pakilakas po. All together. Ready now? Begin. Lahat po. Verse 1. Ready now? Begin. Fear the Lord your God, you and your son and your son's son, that you give me all his statutes and his commandments, which I command you, All the days of your life. Wow, ano? Ang sabi doon, that you may fear the Lord your God. Ano ang ibig sabihin po nito? Alam niyo po ba kung mahal niyo ang Panginoon? Ano? Listen to me. Kung mahal mo ang Panginoon, magkakaroon ka naturally ng takot sa Panginoon. Ulitin ko po yon. Kung mahal mo ang Panginoon, magkakaroon ka naturally ng takot sa Panginoon. At yung fear of the Lord or fear of God na tinutukoy dito, hindi ito yung pagkatakot na intimidated. Hindi ito yung pagkatakot na ikaw ay nanginginig o nangangatal dahil nai-intimidate ka sa Panginoon. Alam niyo po ba kung anong takot ito? Ito yung klase ng takot na tinatawag na respeto. Kung mahal mo ang Panginoon, irerespeto mo siya. At dahil nirerespeto mo siya, hindi mo gagawin ang ikagagalit niya, at ang gagawin mo lang ay kung ano ang gusto niya. Amen po? The same na fear na meron ang mga anak sa mga magulang. Alam niyo po yung mga anak ninyo, kung sinabi nyo sa kanila na huwag mong gawin yan, and yet ay ginawa niya pa rin. Kapag ka sinabi nyo, gawin mo yan, pero hindi niya ginawa, alam niyo po ba kung ano nangyayari? Yung anak ninyo ay hindi kayo nirerespeto. Yung anak ninyo ay walang takot sa inyo. Bakit po? Listen to me. Kung yung anak nyo ay may takot sa inyo, hindi niya gagawin yung alam niyang ikakagalit mo, at gagawin niya lamang kung ano ang ikinatutuwa mo. Tama po ba? Say amen kung tama yon. Pagdating sa Panginoon, ganun din. Kung mahal mo ang Panginoon, may respeto ka sa Kanya. Gagawin mo lang kung ano ang gusto niya, at palibhasa may respeto ka sa Kanya, hindi mo gagawin yung mga bagay na alam mong ikakagalit niya. Do you understand? Principle. This is the principle. Ang sabi po dito, our love for God is the cause of our fear of God. And when we fear God, we start to love the things He loves,
and hate the things He hates. Ano po? Basahin po natin yung principle. Our love for God, ready now? Begin. Ang pag-ibig pala sa Panginoon, magpuproduce ito ng takot sa Panginoon. Ano? Hindi po pwedeng sabihin mo sa Panginoon, Lord, mahal kita. Pero hindi mo nilerespeto ang Panginoon. Sige ka, kakasabi mo na, Lord, mahal kita, pero ginagawa mo yung ayaw niya at hindi mo ginagawa yung gusto niya. So stop saying, I love you, Lord. If you are not loving the things He loves, and if you are not hating the things He hates. Alam mong nagagalit ang Panginoon sa kasalanan. Kaya kung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, dapat takot kang gumawa ng kasalanan. At kung gagawa ka ng kasalanan, kahit alam mong ayaw yun ng Panginoon, ibig sabihin hindi mo mahal ang Panginoon at wala kang respeto sa Panginoon. Letter B. Ano daw po ang dulot kung mamahalin po natin ng Panginoon ng buong puso? Letter B, ang sabi dito, loving God prolongs life. Ang sabi po dun sa verse 2, basahin po natin, yun nandito lang po, verse 2. Ang sabi po dun, ready now? Begin. That your days may be long. Yung una, ang sabi dun, fear God. Magkakaroon ka ng takot sa Panginoon pag mahal mo ang Panginoon. At pangalawa, kung mahal mo ang Panginoon, anong sabi doon? Your days may be long. Listen to me. Kung mahal pala natin ang Panginoon, kung loyal tayo sa Kanya, kung obsessed tayo sa Kanya, kung binavalue natin siya, kung ang nais natin ay ma-experience siya, ano po ang sabi po dito? Nakakahaba pala ng buhay yun. Dahil ang sabi ni Moses sa mga Israelita, kung gusto nyong humaba ang inyong buhay, love the Lord your God. Love the Lord your God. And what is the principle? Ang sabi po dito, basahin po natin lahat. Basahin po natin, if you do not love God, ready now? Begin. If you do not love God, He'll definitely punish you. If you continue not to love God, He might just take you. But if you love God, expect Him to give you longer days because He likes it when you love Him more and more. Bakit hahaba ang buhay pag mahal mo ang Panginoon? Dahil kung hindi mo mahal ang Panginoon, maaari ka niyang parusahan. Kung minsan ang parusa ng Panginoon ay kunin na lang niya ang buhay mo. Ibig sabihin, Pastor, tayo palang mga anak ng Diyos, pwedeng umikli ang buhay natin. Yes. Kung patuloy ka na magkakasala, lalayo sa Panginoon, at hindi mo i-renew ang pag-ibig mo sa Kanya, pwedeng kunin ka na lang ng Panginoon dahil wala ka ng pakinabang sa mundong ito. Pero, para po sa mga mahal ang Panginoon, ang sabi doon, pinagpapala pala ng Diyos ng mahabang buhay. Yung mga Kristiyanong mahal ang Panginoon dahil gustong-gusto ng Panginoon na minamahal siya ng mga anak niyang yon, kaya papahabain niya yung buhay ng mga anak na minamahal siya ng lubusan. Simple lang po ang tema ng Panginoon sa Biblia. If you are faithful to God, you will receive His blessings. If you are not faithful to God, ang sabi doon ay sumpa ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Meron po akong isang kaibigan. Ang pangalan po niya ay Janet Concepcion. Ano po? Si Ate Janet, before the pandemic, lumala yung kanyang breast cancer. Ano? Umakyat sa stage 4 yung kanyang breast cancer. Matalagal na siyang may breast cancer. Pero before the pandemic, si Ate Janet Concepcion, umakyat sa stage 4 yung kanyang breast cancer. Ano ang nangyari? Si Ate Janet, Kristiyano siyang matuwid. Kristiyano siyang maayos. Mahal niya ang Panginoon at nagtatapat siya sa Panginoon.
Alam niyo po ba yung taning niyang buhay? Nung pandemic, dapat ay mamamatay na siya noon. Nung pong pandemic days. Pero alam niyo po, dahil sa nagtapat siya sa Panginoon at mahal niya ang Panginoon, yun pong ibinigay ng doktor na taning sa kanya na dapat ay mamamatay na siya. Nakakagulat na siya po ay nag-survive pa ng 3 taon. Kaya't naniniwala ako sa sinabi ni Moses dito. If we will love the Lord our God, yung buhay natin ay po pwedeng pahabain ng Panginoon. That's why sabi natin sa atin pong principle, kung mahal natin ang Panginoon, pahabain niya ang buhay natin dahil gusto niya yon when we love Him. Pero kung hindi natin mahal ang Panginoon, ang sabi doon po, pwede na kunin na lang ng Panginoon ang ating buhay. Letter C, the blessings of loving God above all. Ang sabi dyan, loving God prospers the people of God. Yung mga Kristiyano na mahal ang Panginoon ng buong puso, ang sabi dito, gagawin ng Diyos na masagana ang kanilang pamumuhay. Verse 3, ano po ang sabi ng talatang 3? Basahin po natin. Here, therefore, ready now? Begin. Therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land flowing with milk and honey. Sabi ni Moses sa mga Israelita, mahalin niyo ang Diyos. Dahil kung gagawin niyo yon, ang sabi po doon, sasagana kayo, imumultiply niya kayo, at dadalhin niya kayo sa lupain na ang sabi doon po ay flowing with milk and honey. Pero hindi po literal yon. Yung pong lugar ng Canaan, sinasabing flowing with milk and honey, subalit hindi po ito literal. Nung sinabi niyang milk and honey po dito, ang Israel po ay sagana sa lahat ng bagay. Sagana sa ani sa bukid, sagana sa mga hayop, sagana sa tubig. Alam niyo po ba hanggang ngayon ang Israel, hanggang ngayon ang Israel ay pinagkukunan ng buong mundo ng pinakang magagandang produkto ng mga prutas, gulay, at iba't ibang klase po ng mga hayop. Dahil totoo ang pangako ng Panginoon sa mga Israelita. Ang lugar ng Canaan ay lugar na flowing with milk and honey, sagana. At kung atin pong titingnan po ito, mga kapatid, sinasabi dito ng Panginoon na kung mahal natin siya, gagawin niyang sagana ang atin pong pamumuhay. Our principle this morning, ang sabi po dito, the secret to an abundant and prosperous life is not when we work hard and earn money. It is when we love the God who owns everything and freely gives to all whose heart is right with Him. Maraming beses akala natin ang kasaganaan, magtrabaho ka na magtrabaho para kumita ka ng maraming pera. Pero hindi po yon. Ang kasaganaan ay kung mahal mo ang Panginoon, na siya yung Diyos na magbibigay sa iyo ng lahat ng iyong kailangan dahil siya din ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen po? The secret to an abundant and prosperous life is not when we work hard and earn money. It is when we love the God who owns everything and freely gives to all whose heart is right with Him. Number 3, ngayon pong umaga, the expectations of loving God above all. Ano ang mga inaasahan na dapat natin gawin kung tunay na mahal natin ang Panginoon sa atin pong buhay? The expectations of loving God above all.
Una po, if we love God sa ating pong buhay, anong sabi po doon? Number one is, remember Him. Verse 12. Ano po ang sabi ng verse 12? Ready now? Begin. Then, take care. Basahin po natin lahat. Ready now? Go. Yan ang kinatatakot ni Moses. Pagdating ninyo sa lupain na masagana, mag-ingat kayo na baka makalimutan ninyo ang Panginoon. That's why kung mahal po natin ang Panginoon, ine-expect ng Panginoon na dapat inaalala natin siya. Dapat hindi natin siya nakakalimutan. At totoo yun. Yung takot po ni Moses ay the same na takot na meron po tayong lahat. Bakit po? Dahil sa panahon na tayo po ay sumasagana, madalas ay dun po natin nakakalimutan ang Panginoon. Tama po ba yon? Madalas, kung kailan tayo sumasagana, dun tayo nakakalimot sa Panginoon. Kaya minsan, mas maganda na lang na ibigay na lang ng Panginoon kung ano yung sapat sa atin para aasa pa rin tayo sa Kanya, mananalangin pa rin tayo sa Kanya at hindi natin siya makakalimutan. Masarap sana yung sagana, di ba? Pero ang nakakatakot dito, makalimutan natin ang Panginoon. That's why, in our expectations, sa atin pong pagmamahal sa Panginoon, number one, we should remember Him. Second, verse 13 is, fear Him. Fear Him. Ang sabi po sa verse 13, ready now? Begin. It is the Lord your God, you shall fear. Sabi ni Moses sa mga Israelita, wala kayong ibang dapat katakutan kundi ang Panginoon. At itong fear na tinutukoy dito, ay eto na po yung fear na pinaliwanag ko sa inyo kanina. Ito yung takot na magkokos sa atin para matakot tayong gawin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Number 3, not only to remember Him, not only to fear Him, letter C is, serve Him. Verse 13, ang sabi ng verse 13? Basahin po natin, ready now? Begin. Him you shall serve, and by His name you shall swear. Wala kayong dapat paglilingkuran kundi ang Panginoon. At number 4, ngayon pong umaga pong ito, not only to remember Him, not only to fear Him, not only to serve Him, number 4 is, devote to Him. Devote to Him. Dapat ay devoted tayo sa Panginoon kung tunay po natin siyang mahal sa atin pong buhay. Verse 14, verse 15. Ready now? Basahin po natin, you shall not go after other gods. Ready now? Begin. Yeah, nakakatakot yung warning dito ni Moses. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Sabi niya sa mga Israelita, pagdating ninyo sa lupang pangako, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Nakakatakot yung sinasabi dito sa verse 15. For the Lord, your God, in your midst is a jealous God. Masyadong mapanibughuin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya't ang sabi niya po dito, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Ang ibig pong sabihin nito, dapat ang ating devotion, ay walang iba kundi sa atin pong Panginoon. Letter E, not only yung ating devotion sa Panginoon, devote to Him. Letter E is to obey Him. Verse 17, all together, basahin po natin. Ready now? Begin. You shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and His testimonies and His statutes which He has commanded you. Sabi ni Moses, kung mahal niyo ang Panginoon, dapat ay masipag ninyong sinusunod ang kanyang mga kautusan.
It is obedience na nire-require po ng Panginoon. So, in-expect ng Panginoon kung mahal natin siya, we remember Him, we fear Him, we serve Him, we devote to Him, we obey Him. Ano po? And last, ngayon pong umaga on our third point, verse 20 to 25. Ito, napakaganda. Nang sinabi po ni Moses sa mga Israelita. Basahin po natin yung verse 20 to 25. Ready now? When your son asks you, ready now? Begin. When your son asks you in time to come, what is the meaning of the testimonies, the statutes, and the rules that the Lord our God has commanded you, then you shall to your son, we were Pharaoh's slaves in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand, and the Lord showed signs and wonders, great and grievous, against Egypt and against Pharaoh and all his household before our eyes. And he brought us out from there so that he might bring us and give us the land that is worth to give to our fathers. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as we are to this day. And it will be righteous for us if we are careful to do all his commandment before the Lord our God as he has commanded us. Sabi ni Moses sa mga Israelita, pagdating ninyo sa lupang pangako, yung mga anak ninyo ay magtatanong sa inyo, ano ang ibig sabihin ng mga kautosang ito? Ang sabi ni Moses sa kanila, ganito ang inyong isasagot. Ikwento nyo sa kanila na napakabuti ng Panginoon, siya ang Diyos na naglabas sa atin mula sa Ehipto palabas at nagdala sa atin sa lupang pangako. Ano? And what is that? That is promoting God. Ano po? Kung mahal natin ang Panginoon, we should promote God. Dapat ay ikinukwento natin sa iba yung kadakilaan at kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Ano po? Ngayon pong umaga ay nakita po natin ang 3 puntos. Ano po? The meaning of loving God above all. If we love God, ang sabi po dito, dapat ay loyal tayo sa Kanya. Ano po? If we love God, dapat ay obsessed tayo sa Kanya. Ano po? If we love God, dapat pinahahalagahan natin siya. We value God. Ano po? And if we love God, we long to experience Him sa atin pong buhay. Nakita po natin ano ang mga pagpapala kung mahal natin ang Panginoon sa ating buhay. Ano? Ang sabi doon, if we love God, we fear God. Kung mahal natin ang Panginoon, iiwas tayo sa kasalanan dahil may takot tayo sa Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, sabi doon, ang blessing, pahahabain ng Panginoon ang ating buhay. God will prolong our life. At ang sabi po doon, kung mahal natin ang Panginoon, gagawin ng Diyos na sagana ang ating buhay. Ano po? Nakita po natin ngayon pong umaga, ano po ang mga expectations ng isang taong mahal ang Panginoon. Ano dapat ang inaasahan sa isang tao na mahal ang Panginoon? Una po, if we love God, ano po ang sabi doon? Remember Him. Ano po? Second, if we love God, we fear Him. Third, if we love God, we serve Him. Fourth, if we love God, we devote to Him. Fifth po, if we love God, we obey Him. Letter F, if we love God, we promote Him. In our conclusion ngayong umaga, mga kapatid, ang sabi po dito, basahin po natin yung atin pong conclusion. True revival, ready now? Begin. True revival always starts with a question, do I truly love God? Because when we love God, every aspect of our Christian life will just naturally fall into its proper places. Stop there. Ano po? Ang sabi po dito, ang tunay na revival ay palaging magsisimula sa tanong na, mahal ko ba talaga ang Diyos? Do I truly love God? That's the question na itanong mo sa sarili mo ngayong umaga. Do you truly love God? Do I truly love God? Am I loyal to Him? Am I obsessed with Him?
Do I value Him? Do I long to experience Him sa aking buhay? Dahil ang sabi dito, kung totoong love natin ang Panginoon, kung totoong meron tayo ng loyalty, obsession, value, and experiencing God, ang sabi dito, kung totoong mahal natin ang Diyos, yung mga aspeto ng ating Kristiyanong buhay, ano po, will just naturally fall into its proper places. Magiging maayos ang sistema ng ating Kristiyanong buhay kung totoong mahal natin ang Panginoon. When you truly love God, ano ba ang magiging natural sa iyo? Kapag mahal natin ang Panginoon, ano daw po yung magiging natural sa atin? Basahin po natin. Ready now? Begin. Diligently read your Bible every day. Earnestly pray and worship every day. Regularly attend fellowships. Enthusiastically serve in the ministry. Faithfully give your tithes, your offerings, your pledges, and etc. Ang sabi po dito, kung totoong mahal natin ang Panginoon, magiging natural lang sa atin ang basahin ng kanyang salita na masipag. Magiging natural sa atin na mainit ang ating pananalangin at pagsamba sa kanya araw-araw. Magiging natural lang sa atin ang umaten ng mga worship, fellowships. At ang sabi dito, kung mahal natin ang Panginoon, natural lang sa atin na tayo ay masigasig sa paglilingkuran sa ministeryo. At ang sabi po dito, kung tayo po ay merong pagmamahal sa Panginoon, natural lang sa atin na tayo ay magiging matapat sa pagbibigay ng atin pong tithes, ng atin pong offerings, pledges, etc. Alam niyo po itong ating 5 habits na ito? Kung mahal pala natin ang Panginoon, ang mga bagay na ito ay hindi na kinakailangan pang itulak sa atin para gawin natin. Ulitin ko po yun. Kung totoong mahal natin ang Panginoon, itong ating 5 habits of spiritual discipline ay hindi na daw kinakailangan pang ipuwersa sa atin para gawin natin dahil ito daw po ay natural na magiging resulta kung mahal natin ang Panginoon. Amen po? At ang hirap sabihin na mahal natin ang Panginoon kung tayo ay kinakailangan pang sabihan na magtapat sa pagbabasa ng kanyang salita. Ang hirap mong sabihin na mahal mo ang Panginoon kung kinakailangan ka pang palaging paalalahanan na manalangin ka. Ang hirap sabihin na tunay mong mahal ang Panginoon kung kinakailangan ka pang itulak para ikaw ay umattend ng church, ng mga fellowship. Ang hirap na sabihin mong mahal mo ang Panginoon kung ikaw ay kinakailangan pang itulak para maglingkod sa Kanya. At ang hirap din na sabihin mong mahal mo ang Panginoon na kinakailangan ka pang paalalahanan na magtapat ka sa Panginoon sa pagbibigay ng mga bagay na dapat mong ibigay sa Kanya. Kung makikita natin ito, babalik at babalik lahat ito sa atin pong 5 habits of spiritual discipline. Ang tanong sa atin, kanina sa ating introduction, how can we know if we truly love God? Papaano natin malalaman na totoong mahal natin ang Panginoon? Binanggit yung love, loyalty, obsession, valuing God, experiencing God. At lahat pala ng yon na 4 na binanggit, lahat pala yon ay applied o ito po ay lalapat dun sa atin pong 5 habits of spiritual discipline.
Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ang tanong ng Panginoon sa iyo, do you love me? Ang tanong ng Panginoon sa iyo at sa ating lahat, do you love me above anyone and anything else in this world? Tandaan natin mga kapatid, na ang ating pong revival, ang ating panunumbalik sa relasyon sa Diyos, ay palaging magsisimula sa tanong na, do you love God? Do you love God? Let us all bow down our heads and close our eyes sa ating pong pananalangin. Lahat ay tumungo, lahat ay pumikit. Ngayong umaga, kapatid, naintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng love sa Panginoon. Naintindihan mo what it means to love God. Ang sabi doon, kung tunay mong mahal ang Panginoon, loyal ka sa Kanya. Wala kang pinahahalagahan na mas higit kaysa sa Kanya. Ang sabi doon, kung love mo ang Panginoon, obsessed ka sa Kanya. Addicted ka sa Kanya. Humaling na humaling ka sa Kanya kung totoo mo siyang mahal. Ang sabi doon, kung totoong mahal mo ang Panginoon, pinahahalagahan mo siya. May value ang Panginoon sa buhay mo at siya ang pinakamahalaga sa lahat. At ang sabi doon, kung mahal mo ang Panginoon, dapat inaasa mong maranasan siya sa araw-araw ng iyong buhay. As you close your eyes and you bow your head ngayong umagang ito, kapatid, again, you ask yourself, do you truly love God? Kung sinabi mong oo, mahal mo ang Panginoon, do you read His Word every day? Kung sinabi mong mahal mo ang Panginoon, do you earnestly pray to God and worship God every day? Kung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, do you attend regularly sa mga pagtitipon na inaasahan kang naandun ka? Kung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, anong paglilingkuran ang ginagawa mo sa Kanya? At kung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, gaano ka katapat sa Kanya na magsulit ng mga bagay na dapat ay isinulit mo sa Kanya? Again, the question is, do you truly love God? At kung nakita mo ang sarili mo na parang mahirap sagutin na oo, ibig sabihin nun, kapatid, kaibigan, kinakailangang i-revive, i-renew yung buhay mo sa Panginoon. Kinakailangan ay sariwain mo yung pag-ibig na meron ka sa Kanya nung una mo siyang nakilala. Tandaan mo ito, nung una mong nakilala ang Panginoon, hindi ka pumapalya na magbigay ng oras sa Kanya sa pagbabasa ng Kanyang salita. Nung una mong nakilala ang Panginoon, hindi ka pumapalya sa pananalangin sa Kanya. Nung una mong nakilala at minahal ang Panginoon, hindi ka lumiliban sa mga pagsamba at sa mga pagtitipon. Nung una mong nakilala ang Panginoon at minahal ang Panginoon,
wala kang ibang ninais kundi ang paglingkuran ng Panginoon. At nung una mong nakilala ang Panginoon at minahal ang Panginoon, tandaan mo ito, kaibigan. Remember those days na hindi mo pa alam na magsinungaling sa Panginoon at magnakaw sa Panginoon ng iyong tithes and offerings. Pero nakakalungkot, tumanda kang Kristiyano, nanlamig ka sa iyong pakikitungo sa Panginoon sa kanyang salita, sa pananalangin sa Kanya. Tumanda kang Kristiyano na kinailangan ka pang itulak na ikaw ay pumunta sa mga pagtitipon. Tumanda kang Kristiyano na wala kang ginagawa para paglingkuran ng Panginoon. At tumanda kang Kristiyano na nakapagsisinungaling ka at nakapagnanakaw ka sa Panginoon nang dapat mong ibinalik at ibinigay sa Kanya. Kapatid, if that is your standing sa harap ng Panginoon ngayong umaga, you need revival. You need revival. At hilingin mo sa Panginoon, O Diyos, ibalik mo ako sa dati kong pag-ibig sa iyo. Nung mga panahong loyal ako sa iyo, nung mga panahong obsessed ako sa iyo, nung mga panahong number 1 ka sa priority ko, nung mga panahon na wala akong ibang ninais kundi maranasan ka. Kaibigan, you pray that prayer ngayong umaga if you want revival sa buhay mo. At habang ang bawat isa ay nakapikit at nakatungo, manatili ang bawat isa na nakapikit at nakatungo. Siguro ay natanong mo na ang sarili mo kung mahal mo ang Panginoon o hindi. At siguro habang nakaupo ka ay may sagot ka na. At ngayong umaga, kung napagtanto mo na kailangan mo ng revival sa buhay mo, kailangang i-revive yung loyalty mo sa Kanya, obsession mo sa Kanya, yung pagpapahalaga mo sa Kanya, at yung pag-aasa mo sa Kanya, maaari ba na mula sa iyong kinauupuan, kung napagtanto mo na kailangan mo ng revival, please, mula sa iyong kinatatayuan, you stand. Lahat ay nakapikit, lahat ay nakatungo. Ako lang ang makakakita. Ang relasyon mo sa Panginoon ay personal. Hindi mo igagaya sa iba ang commitment mo sa Panginoon. Again, if you need revival, ngayong araw na ito, simula sa araw na ito, stand from where you are. Ibig sabihin po, lahat ng mga nakatayo ngayong umagang ito, lahat po tayo, lahat kayo nakatayo. Ibig sabihin, ang sagot natin dun sa tanong, do I truly love God? The answer is no. Dahil ngayon ay inaamin natin na hindi tayo loyal sa Panginoon, hindi tayo obsessed sa Panginoon. Hindi natin binavalue ang Panginoon at hindi natin nilolong na ma-experience ang Panginoon. Inaamin natin ngayong umaga na malamig tayo sa Kanyang salita. Inaamin natin ngayong umaga na malamig tayo sa pananalangin. Kulang, bitin, uhaw. Inaamin natin ngayong umaga na tayo ay kinakailangang magising. Na maging masipag sa mga pagtitipon. Ibig sabihin ng ating pagtayo, inaamin natin na tayo ay mayroong pagkukulang sa paglilingkuran sa Panginoon, pakikibahagi. At tayo ay nakatindig ngayon, inaamin natin. Ibig sabihin na hindi pa talaga natin buong pusong pinagtatapatan ang Panginoon sa ating pagbibigay. Mga kapatid, huwag na natin pong lokohin ang Diyos. Sa bagay, hindi naman talaga natin siya maluloko sapagkat alam niya ang lahat.
Kahit magsinungaling tayo sa Kanya, hindi naman natin siya mapagsisinungalingan. At makikita din sa atin kung tayo ay totoong nagtatapat o hindi. I want to pray for you. Lahat ng mga nakatayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos at Ama naming banal na nasa langit. Salamat po sa hamon ni Moses. Nasa dulo na siya ng kanyang buhay ng mga panahong ito na sinabi niya itong mga salita. Malapit na siyang mamatay. At nag-aalala siya, nangangamba siya, na baka talikdan ka ng mga anak mong itong matitigas ang ulo sa oras na kasi sila ay nasa lupang pangako na. Kaya't ang hamon po ni Moses, ang sabi niya, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. Ngayong umaga, Panginoon, naunawaan namin what is love. What is loving you? And love is being loyal to you. Loving you is being addicted to you. Loving you is valuing you above anyone and anything else. And loving you is longing to experience you sa buhay na ito, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, nais po namin sabihin na patawad po. Kung nagkulang kami sa nakaraang taon ng 2025, marami kaming hindi pagtatapat, marami kaming pandaraya, marami kaming panlulokong ginawa, Panginoon, sa inyo. Tunay, Panginoon Diyos, ayaw po naming dalhin ang aming mga kapalpakan ng nakaraang taon sa taong ito. Ayaw na po namin kaladkarin pa ang mga kapalpakan ng buhay namin sa nakaraang taon. Kaya't nais po namin, Panginoong Diyos, ngayong araw na ito ng revival. Gusto naming mabuhayan muli kami. Gusto naming minsan pa ay magbaga ang puso namin sa pagmamahal, Panginoon, sa iyo. Subalit hindi po namin magagawa yun, Panginoon, kung wala ang tulong ng Espiritu Santo. Kaya hinihiling na po namin, Panginoon, once again, please, revive us again. Revive us again. At katulad nga ng sinabi, kung gusto namin ng tunay na revival, palagi kaming babalik sa tanong, mahal ka ba namin o hindi? Salamat sa umaga ito, Panginoon, kinukumit namin ang sarili namin sa iyo. Sana po ay hindi na kami katulad ng dating kami sa nakaraang taon. Sana po ay nalibing na yung aming mga kapalpakan, kasalanan, karumihan. At mabago na kami, Panginoon, ngayong taon na ito. At makita yon ng bawat isa sa amin at ang mga taong makakakita, Panginoon, sa amin. Salamat sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari na po makaupo ang lahat. And in our Lord's table ngayon,